Simulan natin dito. Our documents is enough for preliminary investigation, sir. Okay, thank you. And this certification is a certification dated February 5, 2025, correct? Kindly show the witness. This is not the new certification, sir. Tignan mo kung gaano katalas ang utak ni NBI. Sinabi niya, nililito siya ni Mr. Objection, ni Narbasa. Sinabi niya, this is not the certification, sir. Kasi pag inadmit niya yung certification, papasok ngayon ang depensa sa panibagong ebidensya. Papasok! Eto ba yung certification? Kasi lalansiin nila si witness eh. Bibigyan nila ng panibagong logic. Nahuli ni NBI, hindi po ito yung certification. Sa pool. Ano nangyari? Pakinggan nyo ha. 2025, correct? Kindly show the witness. This is not the new certification. This is not the new certification. Anong nangyari kay Mr. Objection? Tignan nyo, parang nahimatay. Sorry, sir. Apologies, Your Honor. February. Apologies, Your Honor. February. Sa pool, mga kababayan. Eto pa. Eto pa, mga kababayan. Pakinggan nyo. Eto. Of the investigation you conducted. You claimed in your affidavit, sir, that affidavit of investigation that the NBI began its investigation into the VP's remarks because it was directed by the DOJ to do. Pinapalabas nila ngayon na ang higher up ang nagpapaimbestiga. Mga kababayan, mga karayuma, napakabobo ng logic ni Robin Padilla. Napakabobo ng logic ni Amy Marcos. Napakabobo ng logic ni Pia Cayetano. Mga kababayan, bilang NBI, you are required, you are mandated to protect the Republic. Aray ko. Tama, mali. Mga kababayan, sagutin nyo nga ako, mga karayuma. You are mandated to protect the Republic, the people. Tama, mali. Napakadali lang insindihin eh. Diba? Kaya nga, may banta sa Pangulo. Kung ang NBI nag-aasikaso ng mga kaso ng mga banta sa lower level, which is an ordinary citizen and different kinds of private citizen, ang NBI hindi kayang asikasuhin ang banta sa Pangulo? That is, moot na yon, absolute na yon, moot. Ibig sabihin, automatic, aasikasuhin ng NBI ang banta sa Pangulo. That is automatic dahil mandated sila to protect the Republic and the people. Sino ba yung pinagbantaan? Mga kababayan, pinagbantaan, mga karayuma, ang head of the Republic. Automatiko, mga kababayan, mga karayuma, automatiko po na ang head of the Republic ay po-proteksyonan ng NBI because they are mandated to do so. They are mandated to do that. Diba? Ang bobobo ng mga argumento ng mga DDS. Aray ko. Huwag kami dito, boy. Ha? Don't ask. Diba? Anak ng butete. Diretso. Motu proprio and directed, sir. Okay. Do you understand what you just said, sir? Yes, sir. Kita mo? Kita mo, motopropyo? Kita mo, nagkakalat na motopropyo. You understand what you're saying, sir? Abogado ka, hindi mo alam yung meaning ng motopropyo? Aray ko. Wala ka lang. Can I I'm object to asking, that, sir. Your Honor, please? I'm asking, sir. It makes sense, Your Honor. Argumentative counsel. Move on.
Mutuo proprio, sir, means Oh, no, objection. You cannot lecture. Oh, kita mo, wala. Ano ba yan, be? Ano ba itong depensa nyo? Tapos pinapalabas nila, 3-0 daw, depensa. What? 3-0? Nakita nyo po ba si Ligutan tumatakbo kay Jinky Luistro? Nakita mo ba si Ligutan tumatakbo kay Ma'am, anong pangalan nito? Si Ma'am, sino ba to? Si Ma'am Private Prosecutor? Hindi siya tumatakbo. Ito, hingi ng tulong. Aray ko. what does Examination. you mentioned mutuo proprio. What does it mean? Even without a complainant, we started the investigation. Yes! Sabi ko, yan po yung trabaho. Kapunan. Thank you Alex. Si Kapunan. Hindi naman tumakbo si Ligutan kay Kapunan eh. Moto proprio, mga kababayan. Kahit wala pong report, automatic investigation because NBI sila eh. They need to protect the head of the republic, the commander-in-chief. Automatic po yun. Mandated sila. Bilang mga pulis pa rin po yan. Kaso they are assigned as NBI. Pero mga pulis po rin po sila. They are special kind of police, which is National Bureau of Investigation. Pulis pa rin po sila. So, as a police, ang mandated nila to protect the commander-in-chief. May banta sa commander-in-chief, moto proprio yan. Iimbestigahan nila yan. Hindi yung pinapalabas nila politically motivated. No! Ano politically motivated? May banta ang Pangulo. Politically motivated? Taka ba kayo? No joke. Aray ko. Diretso. Are you sure, sir? Oh, argumentative. Are you sure, I get- sir? Move on, Are counsel. you Move sure, on. sir? How? Alam niyo yung mga object ni Ligutan, ganyan po yung object. Hinihintay niya munang magsalita si Mr. Object bago siya mag-object. Pero si Narbasa, hindi pa tapos si Ligutan, paano mo nasabi? I object. Hindi po normal yun. Hindi mo pa sinatapos yung sentence, hindi mo pa alam yung sentence na bibigkasin niya, nag-object ka na. Kabobohan yon. Normal po ang objection. Pero abnormal naman siguro yung hindi pa tapos yung sentence. Aray ko. Normal po ang objection sa mga korte. Pero the fact na hindi mo pa tinatapos yung value ng sentence o yung nilalaman ng sentence, paano mo i-object? Ito pong ginagawa ni Ligutan, pinatatapos niya muna. Nag-object siya. Ito, si Narbasa, paano mo na, I object. Tangina yan, sinabi mo pa lang, paano, I object. Aray ko. Hindi po ganon, mga kababayan. Ibig sabihin nun, technicalities, tactics po nila yon. Ano po yung tactics na ganon? Ibig po sabihin po ng ganon ay dinidistract nila yung prosecutor. Dinidistract nila. Kasi halimbawa, ang tanong ng prosecutor nasa utak niya na, paano mo nasabing papatayin si BBM? Halimbawa, ngayon, pag nag-object ka, putik, marirephrase sa utak mo. Mababago sa utak mo yan. Ang galing nga niligutan, mababago sa utak mo yan. Yung tanong na nasa sa utak mo, maaaring mabago. At yung sagot ni witness, maaaring mabago. Kasi, ayun magko-complain na siya sa tanong kaso o-object nang hindi pa natatapos. Distraction ang tawag dyan. Dinidistract nila ang prosecutor at witness. Dinadaan nila sa distraction na lang, technicalities na lang, pero the sense ay walang buhay. Wala pong buhay. Walang sense po ang ginawa ng depensa. Asa ng sense? Nga. Napalabas ba nila na hindi totoo yung death threat? Nga. Napalabas ba nila na si Sara ay hindi totoo ang banta? Nga. Wala po silang nagpalabas. Nagpalabas sila ng company. Nakita nyo,
yung company na Macro ba yun? Basta yung ganon, yung company pinagtrainingan, binara pa rin sila. Kapag bumili ka ng mga gadget na anti-hacking or different kinds of that, meron kang libreng seminar, 2 weeks. Required yon, libre yon. Ayun ang in-offer sa kanila. Barado na naman. Kinuha pa nila yung company na ino-objectan nga anong walang relevance sa tinatalakay natin yung company. Barado na naman. Wala po silang nalabas na sustansya dito po sa 3 araw. Nga, tinutulungan pa sila ni Cayetano. Aray ko. Totoo yan, Alejandra Gonzalez. Miski yung tatay nung Narbasa, ganun din dati yan, nakaupo lang. Wala na may tanong. Tingnan mo, tingnan nyo, ha. What does it mean? Tingnan nyo. Even without a complainant, we started the investigation, sir. Are you sure, sir? Oh, argumentative. Are you sure, sir? Move on, Are counsel. you sure, Move on. sir? How? Tingnan mo. Na-blanco na yung depensa, Wala na po, na-blanco. Saan ba makakita? Abogado na blanco? Aray ko. Na-blanco po yung abogado, mga karayuma. Na-blanco. Si Narbasa, ano ba tatanong ko? Tapos meron po siyang, nagtanong siya, tapos pagtanong niya, I withdraw. Naguguluhan siya eh. Ganyan po, mga kababayan. Kasi ganito po dapat nangyari dyan. Makwento ko lang sa inyo. Dapat po, ang depensa, ang ginawa nila, tinalakay nila mismo, hindi yung video. Kasi the video itself, deadly. Pamatay kay Sara Duterte yon. Dapat hindi nila tinalakay yung video. Kaso inabsorb nila yung video, mga kababayan. Diba? Sinabi pa nila na pe-play nila ng 2 oras. Dapat ginawa nyo yun. Dapat ginawa po ng depensa na i-play yan 2 oras. Bakit? Kung plinay ng depensa po yan 2 oras na yan, then ipasok nila na ang pinaghuhugutan ni Sara di umano ay yung papatayin siya ni BBM, di medyo okay. Kaso, ang ginawa nila, sinundan nila yung strategy ng prosecutor. Diba? So, ginawa nila, nagpailalim sila sa strategy ng mga prosecutor. Aray ko. Hindi po ganyan ang... Alam nyo, mga babayan, ang dami natin napanood na impeachment. Hindi po ganyan ang magandang style ng depensa. Hindi po to first time na nanood tayo ng impeachment. Hindi po ganyan ang strategy. Kitang-kita nyo po, mga babayan. Ang hina. Dapat, plinay nila yung 2-hour video. Then, sa pagpe-play na nun, sinap-chap nila. Tingnan nyo po. Sabi nito, Romanov. Sabi po ni ganito, tingnan nyo. Sabi po ng ganitong vlogger, ganito po ang sinabi. Hanggang sa develop na po, na-construct po sa utak ni Sara Duterte, na yung death threat sa kanya ng administrasyon. Ganun sana eh. Aray ko. Diba? Kasi itong korte na to, pagbabasihan ka kung paano mo makukuha yung flow at maaalis sa utak ng tao yung salitang death threat. Kaso wala po silang ginawa. At ito pa ang pinakamalupit, mga babayan, mga karayuma. Ito ang pinakamalupit. Dito sila nasawi. Ito na po. Ito pong video na to, finish to. Bakit finish, Nyolo? Kasi ito po, mga babayan. Sinakyan nila si Sulaika. Pinayagan nila na si Sulaika po ay i-broadcast. Parang sinabi nilang nagalit si Sara dahil
nakakulong si Zulaika sa pool. Aray ko. Sa pool po dito. Kasi parang sinabi nila na si Zulaika kinulong kaya galit na galit si Sara. Aray ko. Bobo ng depensa, mga kababayan. Sobrang bobo po. Aray ko. Pakinggan natin ang tanong ni Risa. Para sa Counsel for the Defense, Mr. Presiding Officer, just for clarity, ano pong relevance nung video na ipinakita ni Attorney Zuleika Lopez? Kita mo? Anong relevance ng video ng pinakita ni Attorney Zuleika Lopez? Dapat hindi nila pinayagan yan. Dahil nabubuo po ang relasyong Zulaika at Sara. Pinagdugtong tuloy nila. Pinagdugtong palalo ng depensa ang naratibo na nagalit si Sara kasi kinulong si Zulaika kaya siya nag-death threat. Palpak! Aray ko. Dapat sinabi niya na, Your Honor, wala akong kinalaman si Zulaika dito. Bakit niyo pinapakita yan? Pag-usapan natin ang banta kay BBM. Wala. Nalaman tuloy ng buong korte na true Zulaika, ano bang ginawa dito? Ayan, nalaman tuloy true Zulaika contempt kaya nagalit si Sara. Yun eh. Diba? Diba, Ma'am Winnie Artos? Sabi ko, dapat hindi kayo pumayag, depensa, na i-play nyo yung video. Because the video will kill you. Aray ko. Yun eh. Alam ka, weting, napaka-basic po i-debunk. Napaka-basic i-debunk. Aray ko. Diretso. Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Ayan Attorney na. Lopez? Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from even before their mini trial. Diyan ka nagkamali, Narbasa. Pakinggan nyo Pakinggan nyo. Kasi nagkaroon na ng value yung death threat ni Sara. May pinaghugutan na po. Inamin ni Narbasa. Pakinggan nyo uli. Na yung mga alleged threats o alleged incitements Yung mga alleged threat ni Sara, alleged incitement ni Sara, ni VP Duterte ay prompted prompted ni Zulaika. Tignan mo ang sagot ni Narbasa. Kill. Kill po eh. nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor! Hindi, mali ka dyan! Mali! Aray ko. Bakit nag-yes ka, Narbasa? Pusang ina naman, Aray ko. Sige nga, mga karayuma. Anong dapat sagot ni Narbasa? Narbasa, tuturuan kita. Ang sagot, no, Your Honor! Hindi po yun! Ang hina mo! Ang sagot doon, no, Your Honor! Hindi po dahil kay Zulaika ang pagbabanta ni Sara sa Pangulo! Pusang inang-ina mo! Aray ko. Bakit no, mga karayuma? Sabihin mo, no, Your Honor. Kasi po, simula po ng naging administrasyon, kakampi ni BBM, si Sara, inuutusan na siya ni First Lady na gumawa ng ganito. Inuutusan na siya ng ibang cabinet na gumawa ng ganito. Naging tuta po siya. Sumabog na siya sa galit. Kaya na nasabi yun. Hindi ho dahil kay Zulaika. Pusang ina, tapos.
Ano bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, mwah. Second steps, mwah. Helmet. Mwah. Mwah. Sabi nanay ko, hotdog, yung binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Kaso, finish po. Kaya hindi nag-redirect. Sila Luistro, si Ligutan, hindi po nag-redirect. Kasi sapul na sapul, kain na kain. Diba? Oh. Oy, Ma'am Luisa Macmillan, shoutout ma'am. Mami. Oh, yan, diba? Kain na kain po eh. Ha? Kain na kain. Dapat ang sagot niya, no. Bakit sasagot ka ng yes? Pinahamak mo na si Sarah, mga kababayan. Isa pa, pakinggan nyo maigi from the beginning. Tignan nyo, ito po hindi napapansin ng iba eh. Kung paano nilamon mismo ng depensa ang gustong mangyari ng mga prosecutor. Aray ko. Mahinig kayo. Pakinggan maigi Para sa Counsel for the Defense, Mr. Presiding Officer, just for clarity, ano pong relevance? Oh, teka lang. Ito na naman si Alejandra. Hindi rin mai-impeach si Sara. Hindi yan magigilty na atol kasi 16 votes ang kailangan. Saan kukunin yung 3 pa na boto? Mga loyal na mga minority na yan kay Duterte pag di naka 16 votes na absuelto. Alejandra, makinig ka sa akin. Alejandra, makinig ka sa akin May mga kinatatakutan ang mga politiko sa bayan natin. Tandaan mo, unang kinatatakutan yan, makulong sila. Yan ang kinatatakutan yan. Unang kinatatakutan ng mga politiko, makulong sila. Anong pangalawa? Ang people power. Yan ang kinatatakutan yan. Kita mo, saan man tayo nangyayari sa pang-araw-araw, anong ginagawa nila? People power. Kasi naniniwala ang mga Pilipino sa people power, matatapos ang lahat. Di ba? Yan ang kinatatakutan nila. Oo, 16 votes. Teka, hindi ko pala na-explain yung 16 votes Di ba? Oo. 16 sila. Pero, kapag nakita ng taong bayan, ngayon nga, kitang-kita mo, trending araw-araw. Hindi nila pwedeng lokohin ang mga tao. Halimbawa, tignan mo si Robin. Sandamakmak, umiiyak si Robin ngayon. Sandamakmak. Ang bas sa kanya. Aray ko. Ngayon mga kabayan, explain ko lang Mamaya ko na kaya explain yung votes. Mamaya na yung 2/3. I-explain ko sa inyo. Dito muna tayo. Malalayo tayo Malalayo tayo. Sige, dito muna. Nung video na ipinakita ni Attorney Zuleika Lopez, sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez? Yes, Your Honor. There was Wala na, finish na, di ba? Yes, Your Honor. a systematic oppression made by the House of Representatives. Systematic oppression. Ngayon, sinasabi niya, nagawa ni Sara yon dahil ino-oppress si Zulaika. Kaya nagalit si Sara. May connection. So, valid ang threat. Totoo ang threat ni Sara. Kaya nasabi niya yon kasi inaapi si Fingera Zulaika. Tapos! Aray ko. Tapos! From the defense, admitted po, ang gusto nilang inarrative, si Zulaika po ay kinulong, kaya nagalit at nagdetret si Sara. Finish! Aray ko. Napakamali. Kung ako depensa, sasapakin ko itong mga to Kung ako kung ako si Sara, babatuin ko talaga ng laptop lahat to. Dapat, ang sagot mo doon, no. No, Your Honor, it's not the reason, Your Honor. The reason why Sara Duterte exploded the anger inside
herself because, Your Honor, the administration of Bongbong Marcos, okay, the administration of Bongbong Marcos giving him so much trouble, so much pain. Yun ang sagot. Di ba, Marco Polo? Aray ko. Yun ang sagot, mga kababayan. No, it's not the reason, Your Honor. Madam Judge Risa Antiveros, the real reason Bongbong Marcos administration giving Sara Duterte so much pain and so much trouble when she is under the administration as Department of Education Secretary. Aray ko. Yun ang sagot, Narbasa. Kaso, ang sagot mo, yes. Si Zulaika po ay nakulong, inoppress ng house, kaya nagalit si Sara. Finish! Aray ko. Finish ka doon, boy! Finish! Oh, diretso. Dating back from even before their mini trial, Your Honor, the committee headed by Representative Joel Chua began investigating the Vice President and her Sinasabi niya pa, yung committee headed by Joel Chua. Sapul na sapul si Luisto, sinabi sa akin, pumapalakpak na. Sige, tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Wala na. For the record na to, Your Honor, Mr. Chair. For the record na to. Pwede na silang mag-summarize. Your Honor, Mr. Chair, sabi ng prosecution. As the defense counsel admitted that Zulaika is the main reason why Sara Duterte did a threat to the president, therefore we conclude that the death threat is impeachable and a betrayal of public trust. Finish! Aray ko. Finish namin! Sapul! From the mouth of Narbasa, yes, Your Honor, ginipit at kinumpay nila si Sara kaya nagalit kinumpay nila si Zulaika de Pinguera kaya nagalit si Sara. Finish! Diba? May pinaghugutan si Sara. Ano? Si Zulaika, inape si Zulaika. Pinagugutan ba yung pagtatrato ng Pangulo sa kanya? Hindi. Pinagugutan ba yung DepEd Secretary siya? Hindi. Ano ang pinagugutan? Si Zulaika de Pinguera. Tapos! Aray ko. Tapos na, Your Honor! Aray ko. Wala na tayong article sa susunod. Guilty na to! Oh, Aray ko. guilty na! Oh, diretso pa! people, even when Attorney Zulaika Lopez was being interviewed by the House Committee of Quadcom Committee, Your Honor, even if she was answering the questions faithfully and to the best of her ability, she was cited in contempt, detained. Her lawyer was not allowed to be with her when they were trying to Oh, ngayon, habang hindi na, isa pang tanong, ano po ba ang public servant? Sasabihin sa kanya, you will serve Filipino people. Anong ginawa ni Sara? Serving only Zulaika. Kaya nga betrayal of public trust eh. Di ba? Naglilingkod ka sa clerk mo lang. Aray ko. Pinaglingkuran mo lang si Zulaika. Hanggang sa umabot ka sa pagtitreat ng Pangulo, si Zulaika lang. Nagkaganyan ka na. Betrayal o public trust. Aray ko. Kung sana, mga kababayan, nung panahon niya na sinapak niya yung sheriff, valid pa eh. Valid pa. Yung sinapak niya yung sheriff dahil ginigiba ang isang lugar sa Davao, valid yon. Pero ito, kinulong lang si Zulaika. Naging abnormal ka na. Wala na. Betrayal of public trust yan, boy.
public office, sabi ni Kuya Chris Angel, is a public trust. Ang ginawa ni Sarah, public office is Zulaika. Aray ko. Tama mali. Public office is public trust. Ginawa ni Sarah, public office is Zulaika only. Aray ko. Hindi napansin ng depensa yan, mga kababayan. Hindi nila napansin na kumagat sila sa patibong. Finish! Aray ko. to detain her in the women's correctional facility, Your Honor. So, Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ng alleged grave threats kung may masasabing... Kita mo, yan ang style ni Risa Ontiveros. Kunyari, nagmamaang-maangan siya. Ganun po minsan eh. Ganun po kasi minsan yung mga judge sa korte. Kunyari, nagmamaang-maangan, hindi mo alam, pinapa-absorb sa'yo yung sitwasyon. Diba? Pinapa-absorb sa'yo yung sitwasyon. Ngayon, akala nila, nagmamaang-maangan lang si Risa. Akala nila yung tanong ni Risa is walang alam, tinatanong. Yung pala, pinapa-absorb sa taong bayan na si Zulaika ang pinakadahilan bakit nag-death threat si Sarah. Yan ang hindi nila alam eh. Aray ko. Lehitimong dahilan para magbanta? Your Honor, that is not the point. No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt ng Yes. alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Atty. Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta. Yes, Your Honor. Para sa Sa pool. Ayan po mga kababayan. Malinaw na malinaw sa inyo. Sasabihin nila 3-0. Tignan mo dito. Tignan niyo po dito. Sa pool na. Nag-yes. Yes. Si Zulaika po ang dahilan. Kaya nagkaganon si Sarah. Finish! Aray ko. Aray ko. Okay? Yan po mga kababayan ha. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata,